Naranasan mo na ba ang pananabik na hamunin ang imposible? Ano kaya ang mangyayari kung kailangan mong harapin ang MG hadlang na tila imposibleng malampasan? Ang pinakakakit-akit na kuwento sa Biblia, ang tungkol kay Jacob, ay nagpapakita sa atin na hindi lamang karaniwan ang MG pakikibakang ito. Ngunit maaari rin ito ang maging paraan kung saan maaaring mangyari ang pambihirang pagbabago. Nakaramdam ka na ba ang pagkalito at pagkalito habang nakikipaglaban sa MG problemang tila imposibleng malutas? Marami ka nang natutunan at inisip kung may pagkakataon ba para sa pagbabago. Kung ang sagot mo sa alinman sa MG at tanong na ito, dapat mong malaman na hindi ka nag-isa. Sa huli, lahat tayo ay nakakaranas ng MG sandali ang kawalan, katiyakan at MG hamon sa ating buhay. Ngunit ano ang mangyayari kung makakahanap tayo ang liwanag at paraan upang baguhin ang kaguluhang ito? Ang kwento ni Jacob na isa sa MG pinakakakit-akit at makapangyarihang MG kwento sa Biblia ay nag-aalok sa atin ng ganun. Ito ay hindi lamang isang kwento ang isang kaganapan. Ito ay kwentong buhay ang tao sa kabuuan nito, kasama ang lahat ng paghihirap at pagkikibaka nito. Ito ay isang salaysay tungkol sa kung paano maging ang ating pinakamalubhang pagkakamali ay maring maging matabang lupa para sa pagunlad at pagtubos. Inilalarawan ng video na ito ang buhay ni Jacob at nag-aalokan ni MG aral na maring magbago sa paraan ng pagtingin natin sa MG problem ang kinakaharap natin araw-araw. Isalang-alang natin kung paano magagamit ng Diyos ang ating pinakamahirap na panahon para baguhin tayo at ihanda tayo para sa mas malaking misyon. May pag-asa kahit nasaan ka man sa iyong paglalakbay o gaano ka kalayo sa Diyos o sa iyong sarili. Mayroong Diyos na nakakakita, nakakaunawa at handang baguhin ang iyong buhay tulad ng ginawa niya kay Jacob. Sa makatuwid, medjing handa upang harapin ang MG hamon, motivated. Maghanda upang makahanap ng mensaheng biyaya at pagbabago sa sinaunang kuwentong ito na magtatagal sa hinaharap. Higit pa rito, ang pinakamahalaga ay ang alam mo na ang Diyos na sumama kay Jacob sa lahat ng kanyang paglalakbay ay kasama mo na ngayon. Ang Diyos na ito ay handang gawin ang MG bagay na higit pa sa maaari mong hilingin o isipin. Iting makipagsapalaran sa paglalakbay na ito ang pagtuklas at pagbabagong buhay kasama ang ibang tao. Makikita mo kung paano magsisilbing catalyst ang kwento ni Jacob para sa sarili mong pagbabago kung panunurin mo ang video na ito hanggang sa huli. Ito ay isang magandang panahon upang baguhin ang iyong pananaw at baguhin ang iyong buhay sa walang hanggang katotohanan ng salitang Diyos. Mahal kong MG kaibigan, ang kwento ni Jacob ay isa sa MG pinakakakit-akit at nakapagtuturo na MG kwento sa Biblia. Bukod pa rito, babalik tayo ngayon sa simula ng pambihirang ekspedisyong ito at malalaman kung paano hinubogan ng MG hadlang na hinarap ni Jacob mula sa sinapupunan ng kanyang ina ang kanyang landas at inihanda siya na maging isa sa MG pangunahing pinunong pananampalataya. Si Rebecca, ang ina ni Jacob, ay naramdaman ang pag-away ng MG sanggol sa loob niya bago pa man sila. Sa Genesis 25, 22, 23, ipinahayag sa kanya ng Diyos na nagdadalang tao siya sa dalawang tao at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Nagulat siya at humingi ang patnubay ng Diyos. Ang tunggalyan na magiging tanda sa buhay ni Jacob at ang kanyang kambal na kapatid, si Esau, ay hinulaan na sa hulang ito. Mabilis na naging maliwanag ang tunggalyan na ito. Nang bumalik si Esau mula sa bukid na pagod, nadatnan niya si Jacob na naghahandang masarap na nilaga. Nakita ni Jacob kay Esau na desperado na masiyahan ang kanyang gutom at handang talikuran ang lahat. Isang pagkakataon, ibinigay niya kay Esau ang pagkapanganay bilang kapalit ang plato ang pagkain. Si Esau ay tumanggap ng hindi nagdalawang isip sa paghahanap ang agarang kasiyahan. Genesis 25, 29, 34. Gayunpaman, ang kuwento ay nagpapatuloy. Nang maglaon, nang ang kanyang ama na si Isaac ay matanda na at bulag, si Jacob sa tulong ng kanyang ina na si Rebecca ay nag-isip ang isang tusong paraan upang nakawin ang pagpapala na para kay Esau. Upang matanggap ang basbas ni Esau, nilinlang ni Jacob ang kanyang ama at nagbihis tulad ang kanyang kapatid. Ano ang koneksyon ko sa MG kwentong ito? Ano ang aralang itinuturo sa akin ng MG at tila malalayong bagay na ito tungkol sa totoong buhay? Ngunit ang paglalakbay ni Jacob ay nagtuturo sa atin na ang MG pagpili na gagawin natin ay may pangmatagalang epekto
at dapat nating bigyan ng lubos na kahalagahan ang MG plano ni Diyos. Ilang beses ba natin nalilimutan gaya ni Esau ang mahahalagang bagay para sa kagyat na kasiyahan? Ilang beses tulad ni Jacob, hinayan natin ang ating sarili na madala sa MG bitag at manipulasyon. Ilang beses natin hinahayaan ang ating sarili na madala nito sa halip na magtiwala sa oras at MG probisyon ng Diyos. Sinasabing Biblia, huwag kang padaya, huwag mong kutyain ang Diyos, sapagat anuman ang itinanim ang tao, ay siya ring anihin. Galatia 6:7. Ang mabuting balita ay habang ginagawa natin ang MG pagkakamali at kabiguan na ito, nananatili sa atin ang Diyos. Siya ay laging handang tanggapin tayo, turuan at magbigay ang inspirasyon sa atin na maging matuwid. Ang kwento ni Jacob ay nagsisilbing katibayan nito. May mas malaking plano ang Diyos para sa iyo. Pagtubos, nalalapat din ito sa iyo, aking kaibigan. Inabot kang Diyos ni gayon, anuman ang nagawa mo sa nakaraan o ilang beses mong pinili ang maling landas. Nais niyang bigyan kang bagong simula at gabayan ka sa pamamagitan ng pagsunod at pananampalataya. Kaya, magiging kapaki-pakinabang na isalang-alang kung anong MG prioridad ang mayroon tayo sa ngayon. Hinahayaan ba natin ang ating sarili na madala ang MG kagyat at mapanlin lang na pagnanasa o inuna natin ang MG hagbangin ng Diyos? Ang paglalakbay ni Jacob ay nagpapaisip sa atin kung paano tayo kumilos at tumutok sa Diyos. Mahal, simula pa lang ito. Ang kwento ni Jacob ay puno ang pakikibaka, kahirapan at mahahalagang aral. Sa susunod na ilang minuto, mananatili tayo sa tabi ko upang matuto ng higit pa tungkol sa hindi kapanipaniwalang kwento ni Jacob at kung paano ginamit ang Diyos ang bawat yugto ng kanyang buhay upang makamit ang kanyang layunin at lumikhang isang tao ayon sa kanyang sariling puso. Itutuloy mo ba ang paglalakbay na ito? Kaya patuloy kaming naghahanda para sa MG at taon ng trabaho at paglago ni Jacob. Ang kahanga-hanggang tapiserya ng pagbabagong ito at ang pananampalataya ang Diyos ay tiyak na magpapahanga sa iyo. Ang kwento ni Jacob ay simula pa lamang, MG kaibigan. Kailangang tumakas si Jacob para sa kanyang buhay matapos makipaglaban sa kanyang kapatid na si Esau at matanggap ang pagpapalang kanyang amang si Isaac sa pamamagitan ng isang daya. Ito ang sandali kung kailan siya nagsimula sa isang paglalakbay na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Si Jacob ay umalis na mag-isa patungong Haran, ang lupain ng kanyang tiyuhin na si Laban dahil sa takot. Pero habang daan may nakakagulat na nangyayari. Si Jacob ay may supernatural na pakikipagtagpo sa Diyos sa Bethel. Nakatingin siya sa isang hagdanan na nagugnay sa lupa sa langit at nakikita niya ang MG angel na umakyat at bumababa dito. Isa piye, inihayag ang Diyos ang kaniyang sarili kay Jacob sa tuktok ang hagdan na nagpapatunay sa ipinanggako ang kaniyang MG magulang at lolo't lola. Ang panggitayang ito ay minarkahan ng isang mahalagang milestone sa buhay ni Jacob. Ito ay isang katiyakan na ang Diyos ay may mas magandang plano para sa iyong buhay, sa kabilang iyong MG pagkakamali at kabiguan. Si Jacob ay lumabas mula sa epektong karanasang ito na may bagong pananaw at bagong lakas ang pananampalataya. Dumating siya sa Haran na may ganitong pananampalataya at nakilala ang kaniyang kapareha sa bahay ni Laban. Nang makita niya si Raquel, ang magandang anak ni Laban, nahulog ang loob niya rito. Bilang kapalit ang kamay ni Raquel sa pag-asawa, pumayag si Jacob na magtrabaho kay Laban sa lubang 7 taon. Genesis 29. Gayunpaman, ang MG bagay ay hindi umayon sa inasahan. Hindi inasahang nilinlang ni Laban si Jacob sa pamamagitan ang pagbibigay sa kanya ni Leah, ang kaniyang pangganay na anak, sa halip na si Raquel. Kailangan piya ni Jacob ang 7 taon ang trabaho bago niya pakasalan ang kaniyang mahal. Ang pagmamahal ni Jacob kay Raquel at ang pangako ng Diyos ay nagpatibay sa kaniyang pagtitiyaga sa maraming taon ang MG paghihirap at pagsubok. Nakaharap si Jacob ang maraming paghihirap sa paglipas ng MG taon. Nahaharap siya sa MG pagtatalo sa pagitan ang kaniyang MG asawa. Ang inggit ang kaniyang MG bayaw at ang MG maniobra ni Laban. Gayunpaman, kasama niya ang Diyos sa lahat ng ito. Pinagpapala ang kaniyang gawain at pinaparami ang kaniyang MG kawan. Natuto si Jacob ang tiyaga, karunungan at pananampalataya sa Diyos.
Higit pa rito, ito ay isang lugar kung saan marami tayong matututuhan tungkol sa ating sarili at sa ating buhay. Gaano kadalas tayo malungkot at walang magawa kapag nahaharap tayo sa MGA problemang tila imposibleng malampasan? Ilang beses tayong dinadaya at binigo ang ating buhay. Ngunit ang kwento ni Jacob ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay kasama natin kapag kailangan natin siya. Kung paanong nakahanap si Jacob ang lakas at direksyon sa pangako ng Diyos, gayon din tayo. Ang Biblia ay naglalaman ang nakapagpapatibay na MGA salita. Ang Kabanata 41 nanogram sa Aklat ng Isaias, versikulo 10, ay nagsasabi, "Huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasayo. Huwag kang mawala ng pag-asa, sapagkat ako ang iyong Diyos. Tutulungan kita at poprotektahan kita ang aking matagumpay na kanang kamay." Inutusan din tayong gawin ang katulad ng ginawa ni Jacob nung kailangan niyang harapin ang MGA hamon. Sa James 1:12, sinasabi ng aklat ng Biblia na dapat tayong magtiis sa ilalim ng pagsubok, sapagkat kapag ikaw ay sinanggayunan, ikaw ay tatanggap ang putong ng buhay, na ipinangga kong Diyos sa MGA umibig sa Kanya. Ang bawat hadlang na ating nararanasan ay isang pagkakataon upang mapabuti ang ating pananampalataya, pagkatao at relasyon sa Diyos. Sa makatuwid, huwag panghinaan ng loob kung ikaw ay dumaranas ng panahon ng MGA paghihirap at hamon. Isalang-alang ang kwento ni Jacob at kung paano ginamit ng Diyos ang bawat paghihirap upang hubugin at ihanda siya para sa kanyang nais. Tandaan na ang Diyos ay kasama mo, tinutulungan ka, at ginagabayan ka sa bawat hagbang na iyong gagawin. Gayon din, huwag tumigil sa paniniwala na ito ang pagtatapos ng kwento. Maraming dapat matutunan at harapin si Jacob. Kakailanganin niyang harapin muli ang kanyang kapatid na si Esau, ang kanyang pinakamalaking takot. Gayunpaman magkakaroon si Jacob ang pinakatransformasyonal na pagtatagpo ng kanyang buhay sa mahirap na panahong ito. Talakayin natin sa ibaba ang isa sa MGA pinakakapanapanabik at kapansin-pansing sandali sa buhay ni Jacob. Ito ay maring nakakagulat, nakakapaghamon, at nagbibigay inspirasyon kung ano ang magagawa ang Diyos sa isang taong handang harapin ang sarili niyang MGA pakikibaka. Isa sa MGA pinakakapanapanabik at nakapagpabagong sandali sa buhay ni Jacob ay nasaksihan ng aking MGA kaibigan. Pakiramdam ni Jacob ay oras na para umuwi pagkatapos ang mahabang panahon na magtrabaho para sa kanyang tiyuhin na si Laban at bumuong sarili niyang pamilya. Gayunpaman, isang malaking alalahanin ang kasamang desisyong ito. Ang muling pagsasama sa kanyang kapatid na si Esau, na nilinlang niya ilang taon na ang nakararaan. Isaalang-alang ang takot na malamang na nadama ni Jacob. Sa huling pagkakataon na nakita ang kanyang kapatid si Esau ay galit na galit siya at handa siyang patayin. Hindi alam ni Jacob kung ano ang gagawin pagkatapos ng mahabang oras. Ginagawa niya ang lahat ng posibleng pag-iingat at hinati-hati ang kanyang pamilya. At MGA ari-arian sa MGA grupo para matiyak na may ilan man lang na nakaligtas sa pag-atake ni Esau. Gayunpaman, may hindi pangkaraniwang bagay na nangyayari sa bisperas ng tense na pagpupulong na ito. Habang naiwan mag-isa sa gabi, si Jacob ay nilapitan ng isang lalaki at nagsimulang makipag-away sa kanya. Matindi ang labanan at maring magpatuloy hanggang madaling araw. Kahit na madislokate ang hitang lalaki, hindi sumusuko si Jacob. Itinuro nito kay Jacob na siya mismo ang lumalaban sa Diyos, hindi isang ordinaryong tao. Ang pariralang ito ay may maraming kahulugan at simbolismo. Ang pisikal na pakikipaglaban ni Jacob sa Diyos ay isang halimbawang espiritual na labanan na kinakaharap nating lahat sa buong buhay natin. Ilang beses natin nararanasan ang imposible, ang MGA takot, ang MGA kabiguan at ang MGA kasalanan. Ilang beses ba tayong napagod at handa nang umalis? Itinuro sa atin ni Jacob ang isang mahalagang aral. Mahahanap natin ang Diyos kapag mahirap ang MGA bagay. Ang Diyos ay maring kumilos ng pinakamakapangyarihan sa ating buhay kapag tayo ay nasa dulong ating pagkakatali o kapag wala tayong ibang mapupuntahan. Higit pa rito, ito mismo ang ginagawa ni Jacob. Sinabi niya sa Diyos sa gitnang labanan, "Hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ako pagpalin." Ang kanyang panggalan ay binago mula sa Jacob tungo sa Israel. Ibig sabihin ay isa na nakikipagbuno sa Diyos. Bilang tugon ang Diyos.
Ang pagpapalitang panggalan na ito ay nagpapakita na may nagbago sa iyong pagkakakilanlan. Si Jacob ay hindi katulad ang dati niyang mapanlinlang at tuso. Nagbago ang kanyang disposisyon matapos makilala ng personal ang Diyos. Ang karanasang ito ay nagtuturo sa atin ng ilang mahahalagang aral. Gaano man tayo kalayo sa Diyos o gaano man kabigat ang ating kasalanan at pagkakamali, laging handa ang Diyos na baguhin tayo. Siya ay laging handang baguhin ang bawat isa sa atin kay Kristo. Kaya kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ang sabing Kabanata 5 nanograms 2 Corinto. Ang lumang bagay ay inalis at ang mas bagong bagay ay idinagdag. Kapag hinayan niting baguhin ang Diyos ang ating buhay, magbabago sila. Ang ating pananaw, ating hangarin at ating prioridad ay nagbabago. Ang pinakanakakagulat na bagay ay ang pagbabagong ito ay nagdudulot ng benepisyo para sa lahat. Tingnan kung ano ang mangyayari pagkatapos ang pagbabagong anyo ni Jacob. Nakilala niya si Esau ng may takot at kababaang loob, handang harapin ang kahihinatnan ng kanyang nakaraang aksyon. Gayunpaman sa kanyang pagtataka, tinanggap siya ni Esau ng may luha at yakap, handang magpatawad at magsimulang muli. Ipinapakita nito ang kagandahan ng pagbabagong ginagawang Diyos sa atin. Kapag pinahintulutan natin siya na baguhin ang ating damdamin, naapektuhan nito ang ating abono. Tayo nan gayon ay may kakayahang maghanap ng pagkakasundo, magpatawad, at magmahalan gaya ng ginawa ni Kristo. Kung ikaw ay nahaharap sa isang balakid na tila walang katapusan o kung pakiramdam mo ay nabibigatan ka sa bigatang iyong sariling pagkakamali at kabiguan, alamin na may pag-asa. Ang Diyos ay handang salubungin at baguhin ka, na nagbibigay sa iyong isang bagong pagkakakilanlan at isang bagong layunin sa buhay. Huwag mawalan ng pag-asa at huwag sumuko. Patuloy na magsikap at hanapin ang Diyos. Kapag ang bagay ay mahirap, ang pinakamahusay na pagpapala ay maring dumating. Sinasabi ang aklat ng 2 Corinto 12, 9 na sa sandaling ito ay maring gamitin ang Diyos ang kanyang autoridad sa ating limitasyon. Mari kang lumabas mula sa iyong pakikibaka ng may bagong lakas, bagong pananampalataya, at isang bagong pananaw, tulad ang pagbangon ni Jacob mula sa labanan na nabago at handang harapin ang kanyang kapatid. Maginggat, aking kaibigan, ang pinakamahusay ay posible piyerin, at pagdating sa reunion at reconciliations, makikita natin iyon ng eksakto sa buwang paglalakbay ni Jacob. Ang magkapatid ay malapit nang muling magsama-sama pagkatapos ng at taon, distansya at dalamhati. At ang susunod na mangyayari ay hindi mahuhulaan. Pagkatapos ang isang mahirap na gabing pakikipagbuno sa Diyos, handa na si Jacob na muling ikuwento ang kanyang kuwento at makipagkasundo sa kanyang kapatid na si Esau. Isaalang-alang ang sumusunod na senaryo. Nakita ni Jacob si Esau, napapalapit kasama ang 4 na rangkawal habang tumatakas mula sa labanan. Nababalot siguro ang takot ang puso niya. Pagkatapos ang lahat, si Esau ay nanumpa na papatayin siya sa kanilang huling pagkikita. Pero may nagbago. Si Jacob, na niloko ang kanyang kapatid sa mahabang panahon, ay hindi na katulad ng gayon. Siya nan gayon ang Israel na nakipaglaban sa Diyos at nagtagumpay. Bilang tandang pagalang at pagpapasakop, 7 beses na yumukot si Jacob sa harap ang kanyang kapatid na may takot at pagpapakumbaba. Gayunpaman, ang susunod na mangyayari ay hindi inasahan. Sa Kabanata 33, versikulo 1 hanggang 4, ang Genesis tumakbo si Esau patungo kay Jacob. Niyakap siya, hinalikan siya at umiyak kasama niya. Ito ay isang kamangha-manghang eksena. Pagkatapos ang labis na pananakit at hinanakit, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakasundo ang magkapatid. Ang ganitong uriang pagkakasundo ay nagpapakita ang kakayahan ang pagpapatawad na baguhin ang bagay. Maring nanatiling galit na galit si Esau o naghiganti. Pinili niyang magpatawad sa halip. Isa pa pinalaya sina Esau at Jacob bilang resulta ng desisyong ito. Alisin mo ang lahat ng samang loob, galit at put, hiyawan at paninirang puri. Gayon din ang lahat ng kasamaan, gayang nakasulat sa Efeso 4:31, 32. Medjing mahabagin at mabait sa isa't isa,
na nagpapatawad sa isa't isa gaya ang pagpapatawad ng Diyos sa bawat isa kay Kristo. Ang pagpapatawad ay may kakayahang muling buuin ang MJ koneksyon na nawasak at dapat tanggapin ang bawat isa sa atin ang aral na ito. Ilang beses natin itatago ang ating sakit at hayang lasonin ang paitang ating MJ puso? Ilang beses ba tayong naniniwala na mas magiging matatag tayo sa pamamagitan ng pagpapatawad? Ngunit ang pagpapatawad ay isang kapangyarihan sa halip na isang kahinaan. Ito ang desisyon na palayain ang lahat mula sa MG ang nakaraan, kabilang ang ating sarili, at pansinin ang epektong pagkakasundo kay Jacob. Hindi na siya ang tusong manipulator na laging sumusubok na sumasamantala. Ngayon, siya ay isang ganap na kakaibang tao, mapagpakumbaba at nagpapasalamat. Handa siyang ialay ang sarili sa gawain ng Diyos at alam niyang nakikipag-ugnayan ang Diyos sa kanyang buhay. Anong uring panggalan ito? Si Jacob ay may mas malaking layunin para sa Diyos kaysa sa kanyang MG personal na problema at problema. Pinagtibay ang Diyos ang pagpapalit ng panggalan ni Jacob sa Israel at binago ang kanyang pangako na ang Israel ay magiging isang dakila, pinagpala at pinagpalang bansa. Ito ay kumakatawan sa kagandahan ng pinagdanan ni Jacob. Ang bawat yugtong iyong buhay ay naghanda sa iyo upang matanto ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Tuturin ito para sa atin. Parang may MG bagay na hindi importante. Ngunit may mas malaking kwento ang Diyos na sasabihin habang inihahanda niya tayo upang tuparin ang kanyang tungkulin. Alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuting MG umibig sa Kaniya, na tinawag ayon sa kaniyang layunin. Ang sabing Biblia, sa Roma 8:28, maring gamitin ang Diyos ang anumang bahaging ating paglalakbay, gaano man kahirap, para baguhin tayo at ihanda tayo para sa kaniyang paglilingkod. Kaya, aking kaibigan, alalahanin si Jacob kung sinusubukan mong patawarin ang isang tao na labis na nasaktan sa iyo, kung nahaharap ka sa isang hamon na tila imposibleng malampasan, o kung inisip mo kung ano ang punto ang lahat ng ito. Sa bawat hakbang ang iyong landas, tandaan na ang Diyos ay kasama mo. Handang baguhin ang iyong kahinaan sa lakas at ang iyong pagdurusa sa tagumpay. Panatilihin nagsusumikap. Huwag mawalan ang pananampalataya. Patuloy na sumunod sa MG pangakong Diyos at magtiwala sa banal na pagpaplano. Kung handa kang tanggapin ang pambihirang tungkulin na mayroon siya para sa iyong buhay, maaari kang maging isang bagong nilalang kay Kristo, tulad ni Jacob na naging Israel. Gayon din napakagandang panggalan. Isiping makilahok sa walang hanggang plano ang Diyos, medjing isang pagpapala sa MG tao at magiwan ang pamana na walang hanggan. Ito ang giniwan sa amin ni Jacob. Ang pamana na ito ay matatanggap sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesu Kristo. Bilang resulta, ang kuwento ni Jacob ay nagbibigay inspirasyon sa atin na hanggarin ang pagkakasundo, tanggapin ang pagbabago, at sundin ang tawag ng Diyos ng may tapang at pananampalataya. Kaya sino ang makapagsasabi kung ganong, kahangga-hanggang MG pagpapala at kahangga-hanggang MG kalamidad ang kanyang inihahanda para sa susunod na bahagi ng ating kuwento? Manatili sa akin dahil ito ay simula lamang ang ating paglalakbay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Marami ka pang matututuhan na kwento at aral. Inasahan ko rin ang pagpunta sa kanila kasama mo. Kung may epekto sa iyo ang kwento ni Jacob, mangyaring ay like at ibahagi ang video na ito sa iba na kailangang makarinig nito ngayon. Gayon din para hindi mo makaligtan ang anumang yuktong hindi kapani-paniwalang paglalakbay na ito sa Biblia. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Naway pagpalain kang lubos ang Diyos at naway manatili sa iyong isipan ang kwento ni Jacob na nagbibigay inspirasyon sa iyo na mamuhaing isang buhay na punong layunin, pagpapatawad at pananampalataya. Hanggang sa susunod na clip, naranasan mo na ba ang pananabik na hamunin ang impossible? Ano kaya ang mangyayari kung kailangan mong harapin ang MG hadlang na tila imposibleng malampasan? Ang pinakakakit-akit na kuwento sa Biblia, ang tungkol kay Jacob, ay nagpapakita sa atin na hindi lamang karaniwan ang MG pakikibakang ito. Ngunit maaari rin itong maging paraan kung saan maaring mangyari ang pambihirang pagbabago. Nakaramdam ka na ba ang pagkalito at pagkalito habang nakikipaglaban sa MG problem ang tila imposibleng malutas? Marami ka nang natutunan at inisip kung may pagkakataon ba para sa pagbabago.
Kung ang sagot mo sa alinman sa MG tanong na ito, dapat mong malaman na hindi ka nag-iisa. Sa huli, lahat tayo ay nakakaranas ng MG sandaling kawalan ng katiyakan at MG hamon sa ating buhay. Ngunit ano ang mangyayari kung makakahanap tayo ng liwanag at paraan upang baguhin ang kaguluhang ito? Ang kuwento ni Jacob, na isa sa MG pinakakakitakit at makapangyarihang MG kuwento sa Biblia, ay nagalok sa atin ng ganun. Ito ay hindi lamang isang kuwento ng isang kaganapan. Ito ay kwento ang buhay ang tao sa kabuuan nito, kasama ang lahat ng paghihirap at pakikibaka nito. Ito ay isang salaysay tungkol sa kung paano maging ang ating pinakamalubhang pagkakamali ay maring maging matabang lupa para sa pagunlad at pagtubos. Inilalarawan ng video na ito ang buhay ni Jacob at nag-aalok ng MGA aral na maring magbago sa paraan ng pagtingin natin sa MGA problema ang kinakaharap natin araw-araw. Isalang-alang natin kung paano magagamit ang Diyos ang ating pinakamahihirap na panahon para baguhin tayo at ihanda tayo para sa mas malaking misyon. May pag-asa kahit nasaan ka man sa iyong paglalakbay o gaano ka kalayo sa Diyos o sa iyong sarili. Mayroong Diyos na nakakakita, nakakaunawa at handang baguhin ang iyong buhay, tulad ang ginawa niya kay Jacob. Sa makatuwid medjing handa upang harapin ang MG hamon, motivated. Maghanda upang makahanap ang mensaheng biyaya at pagbabago sa sino ng kuwentong ito na magtatagal sa hinaharap. Higit pa rito, ang pinakamahalaga ay ang alam mo na ang Diyos na sumama kay Jacob sa lahat ng kanyang paglalakbay ay kasama mo ng gayon. Ang Diyos na ito ay handang gawin ang MG bagay na higit pa sa maaari mong hilingin o isipin. Eting makipagsapalaran sa paglalakbay na ito ang pagtuklas at pagbabagong buhay kasama ang ibang tao. Makikita mo kung paano magsisilbing catalyst ang kwento ni Jacob para sa sarili mong pagbabago kung panunurin mo ang video na ito hanggang sa huli. Ito ay isang magandang panahon upang baguhin ang iyong pananaw at baguhin ang iyong buhay sa walang hanggang katotohanan ng salitang Diyos. Mahal kong MG kaibigan, ang kwento ni Jacob ay isa sa MG pinakakakitakit at nakapagtuturo na MG kwento sa Biblia. Bukod pa rito, babalik tayo ngayon sa simulang pambihirang ekspedisyong ito at malalaman kung paano hinubog ang MG hadlang na hinarap ni Jacob mula sa sinapupunan ng kaniyang ginaang kaniyang landas at inihanda siya na maging isa sa MG pangunahing pinuno ang pananampalataya. Si Rebecca, ang ina ni Jacob, ay naramdaman ang pag-awe, MG sanggol sa loob niya bago pa man sila ay silang. Sa Genesis 25:22-23, ipinahayag sa kanya ang Diyos na nagdadalang tao siya sa 2 tao at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Nagulat siya at humingi ang patnubay ang Diyos. Ang tunggalian na magiging tanda sa buhay ni Jacob at ang kanyang kambal na kapatid, si Esau, ay hinulan na sa hulang ito. Mabilis na naging maliwanag ang tunggalian na ito. Nang bumalik si Esau mula sa bukid na pagod, nadatnan niya si Jacob na naghahandang masarap na nilaga. Nakita ni Jacob kay Esau na desperado na masiyahan ang kanyang gutom at handang talikuran ang lahat, isang pagkakataon. Ibinigay niya kay Esau ang pagkakapangan ay bilang kapalit ang plato ang pagkain. Si Esau ay tumanggap ng hindi dalawang isip sa paghahanap ng agarang kasiyahan. Genesis 25:29-34. Gayunpaman, ang kuwento ay nagpapatuloy. Nang maglaon, nang ang kanyang ama na si Isaac ay matanda na at bulag, si Jacob sa tulong ng kanyang ina na si Rebecca ay nag-isip ang isang tusong paraan upang nakawin ang pagpapala na inilaan para kay Esau upang matanggap ang pagpapala ni Esau. Nilinlang ni Jacob ang kanyang ama at nagbihis tulad ang kanyang kapatid. Ano ang koneksyon ko sa MG kwentong ito? Ano ang aral ang itinuturo sa akin ng MG tila malalayong bagay na ito tungkol sa totoong buhay? Ngunit ang paglalakbay ni Jacob ay nagtuturo sa atin na ang MG pagpili na gagawin natin ay may pangmatagalang epekto. At dapat nating bigyan ng lubos na kahalagahan ang MG plano ng Diyos. Ilang beses ba natin nalilimutan, gaya ni Esau, ang mahahalagang bagay para sa kagyat na kasiyahan? Ilang beses, tulad ni Jacob, hinayan natin ang ating sarili na madala sa MG bitag at manipulasyon. Ilang beses natin hinahayaan ang ating sarili na madala nito sa halip na magtiwala sa oras at MG probisyon ng Diyos? Sinasabi ang Biblia, huwag kang padaya, huwag mong kutyay ng Diyos.
sapagkat anuman ang itinanim ang tao ay siya ring anihin. Galatia 6:7. Ang mabuting balita ay habang ginagawa natin ang MG pagkakamali at kabiguan na ito, nananatili sa atin ang Diyos. Siya ay laging handang tanggapin tayo, turuan at magbigay ng inspirasyon sa atin na maging matuwid. Ang kwento ni Jacob ay nagsisilbing katibayan nito. May mas malaking plano ang Diyos para sa iyo. Pagtubos, nalalapat din ito sa iyo, aking kaibigan. Inabot kang Diyos na gayon. Ano man ang nagawa mo sa nakaraan o ilang beses mong pinili ang maling landas. Nais niyang bigyan ka ang bagong simula at gabayan ka sa pamamagitan ng pagsunod at pananampalataya. Kaya, magiging kapaki-pakinabang na isa lang kung ano ang MGA prioridad ang mayroon tayo sa ngayon. Hinahayaan ba natin ang ating sarili na madalang MGA kagyat at mapanlin lang na pagnanasa? O inuna natin ang MGA hagbangin ang Diyos? Ang paglalakbay ni Jacob ay nagpapaisip sa atin kung paano tayo kumilos at tumutok sa Diyos. Mahal, simula pa lang ito. Ang kwento ni Jacob ay puno ng pakikibaka, kahirapan at mahahalagang aral. Sa susunod na ilang minuto, mananatili tayo sa tabi ko upang matuto ng higit patungkol sa hindi kapani-paniwalang kwento ni Jacob at kung paano ginamit ang Diyos ang bawat yugto ang kanyang buhay upang makamit ang kanyang layunin at lumikhang isang tao ayon sa kanyang sariling puso. Itutuloy mo ba ang paglalakbay na ito? Kaya patuloy kaming naghahanda para sa MG taon ng trabaho at paglago ni Jacob. Ang kahanga-hanggang tapiserya ang pagbabagong ito at ang pananampalataya ang Diyos ay tiyak na magpapahanga sa iyo. Ang kwento ni Jacob ay simula pa lamang MG kaibigan. Kailangang tumakas si Jacob para sa kanyang buhay matapos makipaglaban sa kanyang kapatid na si Esau at matanggap ang pagpapalang kanyang amang si Isaac sa pamamagitan ng isang daya. Ito ang sandali kung kailan siya nagsimula sa isang paglalakbay na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Si Jacob ay umalis na mag-isa patungong Haran, ang lupain ng kanyang tiyuhin na si Laban, dahil sa takot. Pero habang daan may nakakagulat na nangyayari. Si Jacob ay may supernatural na pagkikipagtagpo sa Diyos sa Bethel. Nakatingin siya sa isang hagdanan na nagugnay sa lupa sa langit at nakikita niya ang MG anghel na umakyat at bumababa dito. Isa pa, inihayag ang Diyos ang kaniyang sarili kay Jacob sa tuktok ng hagdan na nagpapatunay sa ipinanggako ang kaniyang MG magulang at lolo at lola. Ang panggitayang ito ay minarkahan ang isang mahalagang milestone sa buhay ni Jacob. Ito ay isang katiyakan na ang Diyos ay may mas magandang plano para sa iyong buhay, sa kabilang iyong MG pagkakamali at kabiguan. Si Jacob ay lumabas mula sa epektong karanasang ito na may bagong pananaw at bagong lakas ng pananampalataya. Dumating siya sa Haran na may ganitong pananampalataya at nakilala ang kanyang kapareha sa bahay ni Laban. Nang makita niya si Raquel, ang magandang anak ni Laban, nahulog ang loob niya rito. Bilang kapalit ang kamay ni Raquel sa pag-asawa, pumayag si Jacob na magtrabaho kay Laban sa lubang 7 taon. Genesis 29. Gayunpaman, ang MGA bagay ay hindi umayon sa inasahan. Hindi nasahang nilinlang ni Laban si Jacob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ni Leah, ang kanyang pangganay na anak, sa halip na si Raquel. Kailangan piya ni Jacob ang 7 taon ng trabaho bago niya pakasalan ang kanyang mahal. Ang pagmamahal ni Jacob kay Raquel at ang pangako ng Diyos ay nagpatibay sa kanyang pagtitiyaga sa maraming taon, ang MGA paghihirap at pagsubok. Nakaharap si Jacob ang maraming paghihirap sa paglipas ng MGA taon. Nahaharap siya sa MGA pagtatalo sa pagitan ng kanyang MGA asawa. Ang inggit ang kanyang MGA bayaw at ang MGA maniobra ni Laban. Gayunpaman, kasama niya ang Diyos sa lahat ng ito. Pinagpapala ang kanyang gawain at pinaparami ang kanyang MGA kawan. Natuto si Jacob ang tiyaga, karunungan at pananampalataya sa Diyos. Higit pa rito, ito ay isang lugar kung saan marami tayong matututuhan tungkol sa ating sarili at sa ating buhay. Gaano kadalas tayo malungkot at walang magawa kapag nahaharap tayo sa MGA problemang tila imposibleng malampasan? Ilang beses tayong dinadaya at binigo ang ating buhay. Ngunit ang kuwento ni Jacob ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay kasama natin kapag kailangan natin siya. Kung paanong nakahanap si Jacob ang lakas at direksyon sa panggakong Diyos, gayon din tayo. Ang Biblia ay naglalaman ang nakapagpapatibay na MG salita.
Ang Kabanata 41 nanograms Aklatang Isayas, versikulo 10, ay nagsasabi, "Huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasayo. Huwag kang mawalan ng pag-asa, sapagkat ako ang iyong Diyos. Tutulungan kita at poprotektahan kita ang aking matagumpay na kanang kamay." Inutusan din tayong gawin ang katulad ng ginawa ni Jacob noong kailangan niyang harapin ang MJ Hamon. Sa James 1:12, sinasabing aklat ang Biblia na dapat tayong magati sa ilalim ang pagsubok sapagkat kapag ikaw ay sinangayunan, ikaw ay tatanggap ang putongang buhay, na ipinangako ang Diyos sa MJ umibig sa Kanya. Ang bawat hadlang na ating nararanasan ay isang pagkakataon upang mapabuti ang ating pananampalataya, pagkatao, at relasyon sa Diyos. Sa makatuwid, huwag panghinan ng loob kung ikaw ay dumaranas ang panahon ng MJ at paghihirap at hamon. Isaalang-alang ang kuwento ni Jacob at kung paano ginamit ng Diyos ang bawat paghihirap upang hubugin at ihanda siya para sa kanyang nais. Tandaan na ang Diyos ay kasama mo. Tinutulungan ka at ginagabayan ka sa bawat hakbang na iyong gagawin. Gayon din, huwag tumigil sa paniniwala na ito ang pagtatapos ng kuwento. Maraming dapat matutunan at harapin si Jacob. Kakailanganin niyang harapin muli ang kanyang kapatid na si Esau, ang kanyang pinakamalaking takot. Gayunpaman, magkakaroon si Jacob ang pinaka-transformasyonal na pagtatagpo ang kanyang buhay sa mahirap na panahong ito. Talakayin natin sa ibaba ang isa sa MJ pinakakapanapanabik at kapansin-pansing sandali sa buhay ni Jacob. Ito ay maring nakakagulat, nakakapaghamon, at nagbibigay inspirasyon kung ano ang magagawa ang Diyos sa isang taong handang harapin ang sarili niyang MJ pakikibaka. Isa sa MJ pinakakapanapanabik at nakapagpabagong sandali sa buhay ni Jacob ay nasaksihan ng aking MJ kaibigan. Pakiramdam ni Jacob ay oras na para umuwi pagkatapos ng mahabang panahon na magtrabaho para sa kanyang tiyuhin na si Laban at bumuo ang sarili niyang pamilya. Gayunpaman, isang malaking alalahanin ang kasamang desisyong ito, ang muling pagsasama sa kanyang kapatid na si Esau, na nilinlang niya ilang taon na ang nakararaan. Isalang-alang ang takot na malamang na nadama ni Jacob. Sa huling pagkakataon na nakitang kaniyang kapatid si Esau ay galit na galit siya at handa siyang patayin. Hindi alam ni Jacob kung ano ang gagawin pagkatapos ng mahabang oras. Ginagawa niya ang lahat ng posibleng pag-ingat at hinati-hati ang kaniyang pamilya at MJ ari-arian sa MJ grupo para matiyak na may ilan man lang na nakaligtas sa pag-atake ni Esau. Gayunpaman, may hindi pangkaraniwang bagay na nangyayari sa bisperas ng tense na pagpupulong na ito. Habang naiwan mag-isa sa gabi, si Jacob ay nilapitan ang isang lalaki at nagsimulang makipag-away sa kanya. Matindi ang labanan at maaring magpatuloy hanggang madaling araw. Kahit na madislokate ang hitang lalaki, hindi sumusuko si Jacob. Itinuro nito kay Jacob na siya mismo ang lumalaban sa Diyos, hindi isang ordinaryong tao. Ang pariralang ito ay may maraming kahulugan at simbolismo. Ang pisikal na pakikipaglaban ni Jacob sa Diyos ay isang halimbawang espiritual na labanan na kinakaharap na ring lahat sa buong buhay natin. Ilang beses natin nararanasan ang imposible, ang MJ takot, ang MJ kabiguan at ang MJ kasalanan. Ilang beses ba tayong napagod at handa nang umalis? Itinuro sa atin ni Jacob ang isang mahalagang aral. Mahahanap natin ang Diyos kapag mahirap ang MJ bagay. Ang Diyos ay maaaring kumilos ng pinakamakapangyarihan sa ating buhay kapag tayo ay nasa dulo ang ating pagkakatali o kapag wala tayong ibang mapupuntahan. Higit pa rito, ito mismo ang ginagawa ni Jacob. Sinabi niya sa Diyos sa gitna ng labanan, "Hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ako pagpalain." Ang kaniyang panggalan ay binago mula sa Jacob tungo sa Israel. Ibig sabihin ay isa na nakikipagbuno sa Diyos, bilang tugon ng Diyos. Ang pagpapalit ng panggalan na ito ay nagpapakita na may nagbago sa iyong pagkakakilanlan. Si Jacob ay hindi katulad ng dati niyang mapanlinlang at tuso. Nagbago ang kanyang disposisyon matapos makilala ng personal ang Diyos. Ang karanasang ito ay nagtuturo sa atin ng ilang mahahalagang aral. Gaano man tayo kalayo sa Diyos o gaano man kabigat ang ating MJ kasalanan at pagkakamali, laging handa ang Diyos na baguhin tayo. Siya ay laging handang baguhin ang bawat isa sa atin kay Kristo. Kaya kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ang sabihang Kabanata 5 nanograms 2 Corinto,
Ang MGA lumang bagay ay inalis at ang MGA mas bagong bagay ay idinagdag. Kapag hinayaan nating baguhin ang Diyos ang ating buhay, magbabago sila. Ang ating MGA pananaw, ating MGA hangarin at ating MGA prioridad ay nagbabago. Ang pinakanakakagulat na bagay ay ang pagbabagong ito ay nagdudulot ng MGA benepisyo para sa lahat. Tingnan kung ano ang mangyayari pagkatapos ang pagbabagong anyo ni Jacob. Nakilala niya si Esau nang may takot at kababaang loob, handang harapin ang MGA kahihinatnan ng kanyang nakaraang MGA aksyon. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, tinanggap siya ni Esau nang may luha at MGA yakap, handang magpatawad at magsimulang muli. Ipinapakita nito ang kagandahan ng pagbabagong ginagawa ang Diyos sa atin. Kapag pinahintulutan natin siya na baguhin ang ating damdamin, naapektuhan nito ang ating MGA bono. Tayo na ngayon ay may kakayahang maghanap ng pagkakasundo, magpatawad, at magmahalan gaya ang ginawa ni Kristo. Kung ikaw ay nahaharap sa isang balakid na tila walang katapusan, o kung pakiramdam mo ay nabibigatan ka sa bigat ng iyong sariling MGA pagkakamali at kabiguan, alamin na may pag-asa. Ang Diyos ay handang salubungin at baguhin ka, na nagbibigay sa iyo ng isang bagong pagkakakilanlan at isang bagong layunin sa buhay. Huwag mawalan ng pag-asa at huwag sumuko. Patuloy na magsikap at hanapin ang Diyos. Kapag ang MGA bagay ay mahirap, ang pinakamahusay na MGA pagpapala ay maring dumating. Sinasabi ng aklateng 2 Korinto 12:9 na sa MGA sandaling ito ay maring gamitin ng Diyos ang kanyang autoridad sa ating MGA limitasyon. Mari kang lumabas mula sa iyong MGA pakikibakan ng may bagong lakas, bagong pananampalataya, at isang bagong pananaw, tulad ang pagbanggo ni Jacob mula sa labanan na nabago at handang harapin ang kanyang kapatid. Magingat aking kaibigan, ang pinakamahusay ay posible piyerin. At pagdating sa reunion at reconciliations, makikita natin iyon ng eksakto sa buwang paglalakbay ni Jacob. Ang magkapatid ay malapit ng magsamang muli pagkatapos ng MGA taon ng distansya at dalamhati. At ang susunod na mangyayari ay hindi mahuhulan. Pagkatapos ng isang mahirap na gabing pakikipagbuno sa Diyos, handa na si Jacob na muling ikuwento ang kanyang kwento at makipagkasundo sa kanyang kapatid na si Esau. Isa lang ang sumusunod na senaryo. Nakita ni Jacob si Esau na papalapit kasama ang 4 na rangkawal habang tumatakas mula sa labanan. Nababalot siguro ang takot ang puso niya. Pagkatapos ang lahat, si Esau ay nanumpa na papatayin siya sa kanilang huling pagkikita. Pero may nagbago. Si Jacob na niloko ang kaniyang kapatid sa mahabang panahon ay hindi na katulad ng gayon. Siya nan gayon ng Israel na nakipaglaban sa Diyos at nagtagumpay. Bilang tanda ang pagalang at pagpapasakop, 7 beses na yumukod si Jacob sa harap ng kaniyang kapatid na may takot at pagpapakumbaba. Gayunpaman, ang susunod na mangyayari ay hindi inasahan. Sa Kabanata 33, versikulo 1 hanggang 4 ang Genesis, tumakbo si Esau patungo kay Jacob. Niyakap siya, hinalikan siya at umiyak kasama niya. Ito ay isang kamangha-manghang eksena. Pagkatapos ang labis na pananakit at hinanakit, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakasundo ang magkapatid. Ang ganitong uring pagkakasundo ay nagpapakita ang kakayahan ng pagpapatawad na baguhin ang MGA bagay. Maaring nanatiling galit na galit si Esau naghiganti. Pinili niyang magpatawad sa halip. Isa pinalaya sina Esau at Jacob bilang resultang desisyong ito. Alisin mo ang lahat ng samang loob, galit at put, hiyawan at paninirang puri. Gayon din ang lahat ng kasamaan gayang nakasulat sa Efeso 4:31-32. Medjing mahabagin at mabait sa isa't isa, na nagpapatawad sa isa't isa gayang pagpapatawad ng Diyos sa bawat isa kay Kristo. Ang pagpapatawad ay may kakayahang muling buuin ang MGA koneksyon na nawasak. At dapat tanggapin ng bawat isa sa atin ang aral na ito. Ilang beses natin itatago ang ating sakit at hayaang lasonin ang pertang ating MGA puso. Ilang beses ba tayong naniniwala na mas magiging matatag tayo sa pamamagitan ng pagpapatawad? Ngunit ang pagpapatawad ay isang kapangyarihan sa halip na isang kahinan. Ito ang desisyon na palayain ang lahat mula sa MGA gapos ang nakaraan, kabilang ang ating sarili, at pansinin ang epekto ang pagkakasundo kay Jacob. Hindi na siya ang tusong manipulator na laging sumusubok na sumasamantala. Nang gayon siya ay isang ganap na kakaibang tao,
mapagpakumbaba at nagpapasalamat. Handa siyang yalay ang sarili sa gawain ng Diyos at alam niyang nakikipag-ugnayan ang Diyos sa kaniyang buhay. Anong uri ang panggalan ito? Si Jacob ay may mas malaking layunin para sa Diyos kaysa sa kaniyang mga personal na problema at problema. Pinagtibay ang Diyos ang pagpapalitang panggalan ni Jacob sa Israel at binago ang kaniyang pangako na ang Israel ay magiging isang dakila, pinagpala, at pinagpalang bansa. Ito ay kumakatawan sa kagandahan ng pinagdanan ni Jacob. Ang bawat yuktong iyong buhay ay naghanda sa iyo upang matanto ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Tuturin ito para sa atin. Parang may bagay na hindi importante. Ngunit may mas malaking kwento ang Diyos na sasabihin habang inihahanda niya tayo upang tuparin ang kaniyang tungkulin. Alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. Inge umibig sa Kanya, na tinawag ayon sa kaniyang layunin. Ang sabing Biblia, sa Roma 8:28, maring gamitin ang Diyos ang anumang bahaging ating paglalakbay, gaano man kahirap, para baguhin tayo at ihanda tayo para sa Kanyang paglilingkod. Kaya, aking kaibigan, alalahanin si Jacob kung sinusubukan mong patawarin ang isang tao na labis na nasaktan sa iyo. Kung nahaharap ka sa isang hamon na tila imposibleng malampasan, o kung inisip mo kung ano ang punto ang lahat ng ito. Sa bawat hagbang ang iyong landas, tandaan na ang Diyos ay kasama mo, handang baguhin ang iyong kahinaan sa lakas at ang iyong pagdurusa sa tagumpay. Panatilihin nagsusumikap, huwag mawalan ng pananampalataya. Patuloy na sumunod sa pangako ang Diyos at magtiwala sa banal na pagpaplano. Kung handa kang tanggapin ang pambihirang tungkulin na mayroon siya para sa iyong buhay, maaari kang maging isang bagong nilalang kay Kristo, tulad ni Jacob na naging Israel. Gayon din, napakaganda ang panggalan. Isiping makilahok sa walang hanggang plano ang Diyos, medjing isang pagpapala sa at tao at magiwan ng pamana na walang hanggan. Ito ang iniwan sa amin ni Jacob. Ang pamana na ito ay matatanggap sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Bilang resulta, ang kuwento ni Jacob ay nagbibigay inspirasyon sa atin na hanggarin ang pagkakasundo, tanggapin ang pagbabago, at sundin ang tawag ng Diyos ng may tapang at pananampalataya. Kaya sino ang makapagsasabi kung anong kahanga-hanggang pagpapala at kahanga-hanggang kalamidad ang kanyang inihahanda para sa susunod na bahagi ng ating kwento. Manatili sa akin dahil ito ay simula piya lamang ang ating paglalakbay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Marami ka pang matututuhan na kwento at aral. Inasahan ko rin ang pagpunta sa kanila kasama mo. Kung may epekto sa iyo ang kwento ni Jacob, mangyaring ay like at ibahagi ang video na ito sa iba na kailangang makarinig niton gayon. Gayon din, para hindi mo makaligtaan ang anumang yugto ng hindi kapani-paniwalang paglalakbay na ito sa Biblia. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Naway ipagpalain kang lubos ang Diyos at naway manatili sa iyong isipan ang kwento ni Jacob na nagbibigay inspirasyon sa iyo na mamuhaing isang buhay na puno ng layunin, pagpapatawad at pananampalataya. Hanggang sa susunod na clip.